Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Ame from Japan, Kabayan. Cancer, this reading is for you. Tingnan natin na iyong May 24 to 30, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, anak-anak. New subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Sa mga nag-like, nag-comment, sa mga nag-hype ng aking video, maraming salamat. God bless you all. Sa inyong lahat, God bless you all. At sa mga nagpa-personal reading, kung gusto mo na energy, wala talaga gusto makuha natin. All the details is in description below. Gawin yung guide yung mga warning ha. Hindi yung may warning na nga, naki-join pa rin kayo doon, di ba? Hindi nyo iniwasan, hindi nyo ni-reverse. Well, it's your choices naman din, no? Kung iisipin nyo na yun is negative, choice nyo yun. Nasa sa inyo yun. Pero it's a warning para kay universe. Halimbawa, sinabi ng kapatid mo na may baso ng tubig, o wag mo inumin kasi mainit yan. 'Di ba? Pero ininom mo, binigyan ka niya ng warning, hindi ka nakinig. Ininom mo, o di napaso ka. Ganun lang yun. No? Pero nasa sa inyo pa rin yan, it's your choice. Tingnan natin na iyong angel number, Cancer. Vice versa, general reading, energy reading tayo. Ooh, 26, 3, 4, 14, 29, Libra, Gemini, Cancer, Aries, connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila? Okay, Cancer. Okay. Nandito yung sitwasyon na may mga positivity happen into your life. No? Nandun yung point na may mga dinidesire or may mga action o may mga paninindigan ka na nagagawin this time sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mga nag-iisipan ka or pag-iisipan, either may pag-aaralan ka, sisiyasatin ka, aalamin mo, i-research mo, parang nandun sa point na yun, ano, sa nakikita ko sa dito. And then, nandito rin yung point na may mga sitwasyon na nahahata ka ng nakaraan o may mga unresolved situation, tension na hindi niresolbahan pa for a while, pwedeng nagkakaroon ng mga delay, pwedeng sa iba sa inyo, or may mga delay, mati-delay, ipagpapaliban, or may delay situation. Andito rin yung point na meron ka daw mga i-structure, hindi ko alam in what way yung i-structure mo, pero may mga i-structure ka na situation, o may mga aayusin, gagawin, aaksyonan, susolusyonan, movement, mga ganun sa iba sa inyo. And then also is, nasa bahay ka lang ba? Yung iba sa inyo is either wala kang trabaho, nasa bahay ka lang, o nandun yung point na baka bakasyon ka, baka holiday ka, resting time ka, okay naman sa bahay yung trabaho mo, pwede nandun sa point na yun, no? Or nandito rin yung point na after the hardship situation happening to your life or mga difficulties is nandito yung sitwasyon na may bagong simula or may magandang magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Nandun na nakita ko dito. And then also, may travel din ako na nakikita sa'yo, no? Malayo man o malapit iyan. Maaari din na doon din yung point ng mga changes happen into your life when it comes to your journey. Yan, may mga pagbabago o may mga magbabago o babaguhin na sitwasyon o may mga movement kasi ako na nakikita rin sa iba sa inyo. Nandito rin yung point of distance, ano, marami kasi ibig sabihin pagdating sa distance. Pwedeng may tao na ko-connect sa'yo or magkakaroon kayo ng connection na tao in a distance. Nasa ang lugar o bansa o probinsya or kalapit baryo man yan. Or pwede rin kasi when it comes to a distance, ikaw yung ikaw yung di-distance, lalayo, hihiwalay for a while or for better, for good, pero nando sa point na yun, or nando yung point na ihiwalay mo o didistansya ka na o aalis ka na sa isang sitwasyon, pwedeng basta i-connect mo yung may mga distance situation kasi ako nakikita sa inyo. Andito rin yung point na may mga vehicles ako na nakikita, hindi ko alam in what way, pwede may mga pag-uusapan kayo when comes sa vehicles, bibili ka ng vehicles, basta may gulong, magpapagawa ka ng vehicles, may mga pag-uusapan related to vehicles, o kung bibili ka, mag-ingat ka, no? Sa nakita ko dito kasi medyo hindi good, no? Baka maloko ka o madaya ka, di ba? Yung nakikita ko to. Someone is wearing a mask o meron ako nakita na magsisinungaling, untrustworthy person, hindi pwedeng pagkatiwalaan, kumbaga, sa point na yon. And may nagmamatsyag din, no?
Pwede rin kasi na ikaw yung nagmamatiyag or may tao nagmamatiyag na tinitingnan niya yung iyong personality, tinitingnan niya yung mga if you have a social media or may mga inaalam-alam no na sitwasyon, baka rin ikaw rin ito sa ibang tao, di ba? Pwede na doon sa point na yon. And then also is may tao ako nakikita na may panglilinglang, manglilinglang o lilinglangin ka at sana wag hindi ikaw ito ha. Mag-ingat kayo kasi may tao na kasuspecha, may taong matalino, ibig sabihin magaling magsalita, or nahandun yung point na mag-ingat kayo when comes sa mga desisyon nyo kasi pwede may mga maling desisyon o hakbang kayo na maganap sa buhay. No? Magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel, or may taong babae na makikipag-communicate sa iyo. No? Maaari may mga pag-uusapan kayo to be stable o sa mga bagay na gusto ko i-structure or sa mga bagay na baka may bibigay sa sayong responsibilidad or kaya naman is meron siyang i-struct, i-onigay. Papakisuyo? Hindi, hindi ko. Yun, tama naman yung ano ko, Tagalog ko. Pakikisuyo, mga ganyan. Yun Okay, tingnan natin na iyong baka nakakita ka ng repeating numbers, angels numbers, o kaya is connected sa yung mga number na ito. Kung nakakita ka ng mga ganitong number or may mga sign na ibinibigay sa ibig sabihin, your angel or your guide is try to connect sa iyo dahil meron siyang mensahe na gustong iparating sa iyo. 03031616, 022066, tatlo lang to, alignment. Okay, magkakaroon ng mga pagsasaayos this time sa iba sa inyo. May mga pagsasaayos na sitwasyon. Andito rin yung point na may mga merong ibibigay sa iyo sa universe. Ready ka na? Yes, there's a divine timing situation. Opportunity ito, no? Yan, pwede na doon sa point na you have an idea to pursue and it will happen. Magkakaroon ka daw ng mga reflections or may mga magre-reflect sa'yo ng mga bagay-bagay to do things or to keep moving. Pwedeng goals, pwedeng creation, pwedeng passion, pwedeng ganun. Or nandun yung point na may mga time daw na magbibigay ka ng attention or you give your attention in that situation. Pwedeng sa love life, sa trabaho, sa pera, sa mga situation mo, kung saan aspeto ng buhay mo yan sa buhay mo yan yun na nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, make a discipline, sinasabi, hindi ko alam kung bakit, ano bang nangyayari, may mga bagay ba na nami-misalignment ka kasi nandito si alignment, yan, tinatamad ka ba, o may mga disorganized situation ba, yun ang sinasabi dito yun. Kaya, there's an alignment situation na ibibigay sa iyo sa universe or magkakaroon ka ng pag-align sa sarili mo or kasi this is also the angels, diba? I-guide ka ng angels mo to align sa mga bagay na para sa iyo talaga. Ibig sabihin, ihiwalay o tatapusin ni universe ng angels mo to guide you yung mga hindi para sa iyo. Yan, i-align ka na niya dito. Kung dati nasa kaliwa ka, ngayon i-align ka na unti-unti ni universe or the angels mo papuntang kanan, di ba? O kaya papuntang future in a good opportunity mo, mga ganong sitwasyon. Ganon din sa mga tao, ha? Yan. 0 is the ending and the beginning. And the 3 also is ikaw ito. 3 plus 3 is 16 kasi ikaw ito. This is your goal. This is your creation or creativity. This is your plan. Ito yung growth mo this time sa nakita ko. Handito yung point kasi na nakita ko sa'yo. You're learning to grow with something. Hindi ko alam in what way. Siguro may meron kang mga ipag-progress this time o handun yung point na sabi ko nga baka may mga traveling o may mga forwarding plano ka or may mga adventurous situation or something preparing sa iba sa inyo. Success, knowledge, friendship, impatient, freedom, optimism, o may paglaya sa iba sa inyo. Handito rin yung knowledge. Ibig sabihin, you have a knowledge to change or to align yourself or may mga bagay na iaayos ka this time or isasaayos. When chances present themselves, seize them and do something out of ordinary. Whether in your professional or personal life, you will find success by welcoming creative impulses and having faith in your own abilities. Kasi kasi Cancer, meron kang abilidad, May knowledge ka naman talaga. Yun nga lang minsan napapariwara. Napapariwara minsan kasi
Ang knowledge nyo kasi, alam mo, may knowledge talaga kayo. Yun nga lang din kasi, minsan, ang nagiging distraction nyo sa buhay para ma-misalignment kayo is yung mga taong nasa paligid nyo. Kung good or bad ba sila. Kung good sila, mas magiging maganda yung alignment mo. Kung medyo nakaka-distract or nagiging same ka sa pattern nila, yun ang hindi maganda, 'di ba? Kaya 'di ba sabi ko sa iyo dito kanina, kung nasa kaliwa ka is i-align ka this time, the universe or the angels mo na ilagay ka sa tamang lugar, sa nararapat mong lugar to growth, 'di ba? Nandun yung point na yon, 'di ba? Trust in chance and take risks on opportunities that could change your life for the better. Nandito yung point, magte-take a risk ka na, no? Sa ibang aspeto ng buhay mo, siguro may mga bagay ka na sisimulan, a-actionan, i-move, i-align mo na talaga yung sarili mo for the better. Congratulations, no? Kasi this also the growth of your life. Ibig sabihin na hando yung point na yung iba sa inyo is more on exploring ang mangyayari sa inyo, or you need to explore yourself. Kumbaga, handa yung point na spread your wings and fly high. Diba? Kung gusto mo naman nasa baka lang, ay di yan sa'yo. Pero kung gusto mo ba na mas plus high, mag-explore ka na mag-explore. Parang try and try until you succeed. Parang nandun sa point na yun. Pero this time is there's a growth and there's a goal ako na nakikita na parating sa'yo. May mga achievement, may mga magtatapos, at may mga magsimula. May mga obstacle na ma-overcome. Congrats, your energy, Cancer. Congrats, ang ganda ng ano mo. O, di ba? 10 of Pentacle yan, tayo. Energy. Okay. When it comes sa yung energy, ang nakikita ko sa iyo dito is meron ka daw mga iniisip or iisipin to make it stable. Pwedeng sa pera mo, pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa kaperahan mo, or pwedeng sa trabaho mo, o kung sa aspeto ng buhay mo. May mga bagay ka daw na iisipin na gano'n. Nandun din yung point na when it comes sa yung energy, stable naman yung nakikita ko dito. Hindi naman yung success, happiness, and prosperity mo sa nakita ko dito. Hindi naman yung mga good connections mo sa nakikita ko rin sa'yo dito, no? When it comes din sa energy mo is medyo malayo yung pag-iisip mo. Hindi ko alam in what way, parang lumilipad or malayo or marami ka lang siguro iniisip. Pwede rin kasi busy yung isipan nyo o mga magiging busy kayo o may mga i-evaluate ka na sitwasyon o may mga multitask o multiple priorities ka na gagawin this time. Pwede na hando sa point. May mga kaso, may mga time lang daw na medyo may mga unexpected na pwedeng malito ka, malungkot ka, ma-stress ka, ma-depress ka. Pwedeng may mga ganong sitwasyon, may mga intense o disappointment ka. Pwedeng sa mga ginagawa mo, pwedeng sa sarili mo, or pwedeng sa mga kausap mo, pwedeng nahandol sa point. May mga kung ano man yung unexpected situation, pwedeng nahandol sa point na yun. Ako nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo, ano yan stability. Parang nandun yung point of thinking about stability to be stable dun sa sitwasyon na yun. Yun na nakita ko. Baka naman din sa iba sa inyo may mga kakausap sa iyo na taong mas matanda sa iyo. O kaya is basta may makakausap kayo na either family or mas matanda sa iyo or kung sino man yan. Pwede rin kasi sa trabaho, di ba? Yun. Or ikaw makikipag-usap. Parating kay Cancer. Parating. Ay, hindi. Ba't ba ako kasi kumuha pa talaga, no? Kaloka, kumuha pa talaga ako. Okay, parating sa iyo. Sa iba sa inyo may mga travel kayo, no? Malayo man yan, o malapit, o may mga pag-uusapan kayo related to a travel. Or pwede rin kasi na may tao na ako connect sa'yo na in a distance. Ganyan. Okay, parating sa iyo. May mga overwhelming situation ka daw na mararamdaman, o may mga, halimbawa, may mga makakausap ka, o kaya may mga naiisip ka, pero ma-overwhelm ka daw dun sa sitwasyon.
Andito rin yung point na victory and success is coming. May mga magbabago o may mga pagbabago magaganap o mangyayari sa'yo, no, na medyo may konting struggle no? May konting struggle, pero after the struggle, magiging okay naman daw siya sa sinasabi dito. Andito rin yung paghihintay sa nakikita ko dito. You try new path. May itatry ka daw na new path sa buhay mo, or may new path na magbubukas para sa iyo, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga resetting situation. Hindi ko alam kung saan aspeto ng buhay mo yan, para may i-reset ka, or may uumpisahan ka, or may ilelet ko ka, or may sisimulan ka na sa iba sa inyo. May panimula ako nakikita. Ang parating din sa iyo is, meron ako nakikita na may tao na may dark thought pagdating sa iyo, Cancer. Or maybe this is you, ha. Kaya mag-ingat ka na lang sa mga salita mo, sa mga tao makakausap mo, kasi may nakita ako na dark thought, ganyan. Na tao may dark thought. Yung iba sa inyo na feeling stuck kayo, no? Hindi ko alam kung bakit nai-stuck kayo. Siguro na doon yung point, may mga bagay kayong gustong gawin, gusto mong actionan to make it reality, pero nai-stuck kayo doon. Or pwede rin kasi na natatrap kayo kasi napanghihinaan kayo ng loob, or kaya naman na nagkakaroon kayo ng limitasyon, pwedeng na doon sa point na yon. And may pagsuporta din ako na nakikita, either may hihingi ng suporta sa'yo or may magbibigay ng suporta sa'yo. Yung mga time doon na mananakit yung likod, batok, balikat, balakang, kung ano may bastang likod, bandang likod kasi nakikita ko. Andito din yung point na, sorry you were receiving something. May marireceive ka raw. Ano yun? May marireceive ka. Ang nakikita ko, ang pagkabasa ko kasi ito, may marireceive ka na may ikasisiya ka, pero may madidepress ka. Ano yun? Parang may happy and loneliness. Parang ganun. Ako nakikita. Hindi ko alam may what way Iba-iba kasi kayo. Halimbawa, may nakakausap ka. Una, masaya kayo, tapos bigla na lang nagkaroon ng disappointment, di ba? O kaya may ginagawa ka, di ba? Tapos na disappointment. O kaya may inaasam ka, tapos expected mo iba, pero dumating iba, lalo ka na disappoint. Mga ganun. Yung, hindi ko alam what way. Iba-iba kasi kayo Yun ang nakikita ko. Iba dito, you're waiting for something. Yung para may hinihintay ka na resulta, may hinihintay ka na reward, o may basta may paghihintay. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. May mga tao daw, o may tao, o may mga bagong makikilala ka, or makakasalamuha. Hello, kuhanin ko nga to si Devil. Devil, ang ginagawa mo dyan? Pero nabasa ko na siya Uy, 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 uy. Related yan sa trabaho mo. O kaya sa isang babae, isang lalaki. O sa kaperahan mo, yan. Yun ang nakikita ko dito. Kaya kung magkakaroon kayo ng mga, pwede rin kasi tingnan natin yung money mo, pwede rin kasi nahirap kayo sa pera, sa trabaho, matumal, diba? Pwede na doon sa point na yun. O kaya naman kung may mga collaboration kayo, mag-ingat na lang kayo. Pwede rin sa trabaho nyo, may mga taong toxic, o may mga bad habit kayo sa iba. Kaya kayo na i-stuck, na tatrap, di ba? Ano ba yung mga bad habit? Halimbawa, bad habit mo is naging magastos ka, o kaya naman may mga time na order ka ng order, o kaya is medyo tinamad ka sa trabaho, gusto mo mag-resting time, o kaya pwede rin na gusto mong lumipat o ng trabaho, mga ganun. Dapat iwasan. Pero mag-ingat, tingnan pa rin natin, basta mag-ingat kapag ang napag-usapan na is pera, business, collaboration. Well, choice mo naman din yan. Kahit din sa mga connection na, sa mga love life, mga ganyan, ingat kayo. Dapat mong iwasan.
Iwasan mo yung bahala na situation, iwasan mo hindi ka makapag-ipon ng pera, magkaroon ng mga pagpapaliban, iwasan mo rin yung situation na maging pasaway o mga taong pasaway, iwasan mo yung magkaroon ng mga pag-aalinlangan sa mga bagay na gusto mong gawin o umpisahan o aksyonan o i-move o yun, speak out, ganun din. Iwasan mo rin yung, syempre yung tamarin ka, pero pag pagod ka, wala tayong magagawa dun eh, no? Yan, okay lang din naman yun. Pero you need to focus din. Iwasan mo yung mga unhealthy lifestyle, iniinom, kinakain, palagastos, hindi nag-iipon. And syempre, is not to use your common sense, no? Ayan na naman, may mga magja-judge na naman sa bahala nga kayo sa buhay niyo, ang hirap yung bahala ka. Bali, hindi man ako nakikiusap sa inyo. It's your choice din naman. Yan, iwasan mo na hindi mo gamitin yung common sense mo ha. Minsan kasi yung iba is nalalack of common sense din kasi. Yan. Ano ba ate? Halimbawa, nakita mo yung baso, 'di ba? Medyo maiisip mo na yun eh. Ay itong baso na ito, pag may naglakad, panigurado masasangga niya yon, masasanggi niya ng kamay o ng siko niya. Pero hindi ka nag-move, hindi mo inalis yung baso doon. Tapos nangyari, 'di ba? Common sense na lang. Alam mo naman mangyayari. Yung mga ganun, o kaya naman yung kapatid mo uhaw na uhaw. Alam mo na uhaw kasi nag-jogging siya, 'di ba? Pero kumbaga gusto niya uminom ng tubig. Kumbaga gratitude and gratefulness na lang din na pwede mo siyang bigyan ng tubig pero hindi mo siya binigyan. Yung mga ganun. Basta kung ano mga common sense yan, Diyos ko, alam nyo na yan. Marami kasi ibig sabihin o marami pwedeng pagkagamitan yan. Your love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love na to. Nagkukulitan na naman kayo na. Mga anak ko nagkukulitan sila. Love. Okay. Kung single ka maaring merong kakausap or may parating sa iba sa inyo. Ingat ka kasi may sikreto tong tao na to. Huwag ka lalang pabigla-bigla. And you need to see the fact. Kung sino talaga at ano talaga ang pakay niya sa'yo ha. Huwag pabigla-bigla. Ay, sabi ko na nga ba, may pupo may basa eh. Yun ang nakita ko sa iba, sa inyo, mag-ingat ka na lang. Tapos ikaw pala ito, no? Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, oo, kasi alam mo, hindi naman siya naging totoo sa'yo eh, ano? Kumbaga, ginamit ka lang din naman. Or pwedeng ikaw rin naman yun ang gamit. Nagkaroon na attraction o nagkaroon ng third party sa lahat, pero pinilit mo, pinaglaban mo pa rin. Yun nakikita ko sa ito. Hindi naman siya hindi siya naging totoo sa'yo. Itong connection na to, hindi to totoo. Maaaring may nalaman ka rin sa kanya, no? Pero kung titignan ko dito, may mga sikreto siyang hindi sinabi sa'yo. So, may mga third party, at alam ko na alam nyo naman kasi nararamdaman nyo na yan. Malakas din naman kasi yung pakiramdam nyo. Yun nga lang siguro, pinipilit mo pa rin o naghihintay ka na baka sakali na magbago, pero hindi. Dito kasi sa sitwasyon, hindi na siya pwedeng pagkatiwala, hindi na siya pwedeng maasahan. May pagka-narcissist din kasi ito. Kasi wala na yung connection, no? Pagdating sa connection na ito, hindi na connected talaga. Well, it's your choice naman din dito. Sa nakita ko dito. Kung kayo naman is walang third-party relationship, isa sa inyo magsisinungaling or isa sa inyo may lihim na itatago o may lihim. Yun ang nakikita ko dito. May pagsisinungaling. Ibig sabihin, may pagpapanggap. May mga time na pwede may mga ano na rin kayo, no? May mga trust issue na kayo, ganyan. O kaya nandun yung point na magkakaroon na rin siya ng basta may pretending. Yun ang nakikita ko dito. Dito sa nakuha ko pwedeng isa sa inyo kasi malihim talaga.
Pero malalaman mo daw to. May malalaman ka sa kanya or may malalaman siya sa'yo, vice versa. Tingnan natin, anak, pera ni Cancer. Pwede rin kasi na meron siyang gusto ibigay. Sa iba naman, pwedeng may gusto siya ibigay sa'yo, pero hindi niya mabibigay-bigay kasi hindi pa niya kaya. Or ikaw ito sa kanya. No, pwede na doon sa point na yun. Pero ingat pa rin. Anak, baba, money. Hinita na yung anak ko. Umubuka na yung pakpak. Magano na siya, o gumagano. Money ni Cancer. Cancer money. Okay, pagdating sa iyong money mo is merong opportunity daw na magbubukas sa iyo or may darating na opportunity na yun yung makakatulong para sa iyo. Halimbawa, kung gusto mo ng trabaho, yes, magkakaroon ka ng trabaho. Kung gusto mo mag-travel, yes, may travel abroad. Ako nakikita. Basta may mga project or kaya is may mga gagawin o may mga opportunity na darating sa iyo na yun yung makakatulong sa iyo. Pagdating sa money and trabaho din, kung medyo dati is nag-struggle ka o yung mga struggle o hardship situation, ngayon daw mas magiging okay daw siya ngayon. No, mas magiging calm, mas magiging peace, kumbaga. No, nahandun yung point na yun. And there's an achievement and abundance ako na nakikita sa'yo, sa iba sa inyo. Pwede rin kasi sa iba dito is may pagtulong. Either may hihingi sa'yo ng tulong or may tutulungan ka. Dito sa sitwasyon mo rin, when it comes sa is new beginning din ako nakikita. Baka nga iba sa inyo is may mga bagong simula na magaganap o mangyayari pagdating sa iyong trabaho or kaparahan. Kumbaga may mga pagtatapos, may pagle-let go, may difficulties or hardship na matatapos na o pagtatapos, mga ganyan. Iba dito opportunity talaga to na mga mag-open pagdating sa iyo. Kaya i-grab mo siya dito sa sitwasyon. Yun. You will find peace, kumbaga, this time. May mga idea naman sa iba na yun daw yung makakatulong sa iyo para mas maging okay o mas maging boom o mas maging growth yung inyong kaperahan o yung trabaho nyo. Yun. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay kayo na dapat yung baguhin. At alam ko na alam nyo naman yung kung ano yun. Arigato namaste, God bless.